Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Adobo ni Nanay. Pre, talagang uuwi ka ng probinsya nyo? O pre, bakit? Baka naman pwedeng sumama ako. Ha? Bakit? Kasi, itong si nanay naiirita ako eh. Panibunga nga sa bahay. Nakakapagod na pakinggan. Kaya gusto ko munang lumayo-layo eh. Nag-aaway na naman ba kayo ng nanay mo? Dalawa na nga lang kayo magkasama tapos nag-aaway pa kayo. Ano ba nangyari? Alam mo naman yon. Kapag hindi nakakapagbisyo, maarangkada ang sapak sa utak. Wala na talagang pagtino eh. Kung hindi alak, sugal. Kapag walang pera, ako ang napagbabalingan ng galit. Kapag natalo sa sugal, galit pa rin. Sa akin pa rin ang bunton. Kapag may pera naman, pag binibigyan ni ate, nako, hindi na nakakakilala. Ilang araw na namang naglalasing. Panahingi sa akin ng pera wala naman ako maibigay kasi kaka-endo ko lang eh. Ayun, pinapalayas ako. Hindi ka na nasanay sa nanay mo. Ganyan lang siya kapag lasing, di ba? Lang? Oo, mga kapitbahay niyo nga sanay na sa kanya eh. Ikaw pa ba na kasama mo sa bahay? Tapos nanay mo pa. Dapat masanay ka na. Naku pre, kapag ikaw nasa sitwasyon ko, mas gusto mo na lang ipaampo ng nanay mo o kaya iparehab. Wala akong pera eh. Oh, kailangan pa ba ng pera doon? Ewan ko nga. Saka baka tumakas lang si nanay dun eh. Luto na sa alak ang utak eh. Wala nang pag-asa. Di mag-inquire ka muna, malay mo. Pero, teka, may iba nga tayo. Gusto mo talagang sumama sa akin? Malayo-layo yung probinsya ng nanay ko, no? Doon na kasi tumira sa side ng bago niyang asawa eh. Hindi na ako pinapasyalan eh, kaya ako na ang pupunta para makumusta ko man lang. Oo, kahit gaano pa kalayo yan, sasama ako sa iyo pre. Mas okay nga kung malayo para makarelax rin naman ako eh. Baka sakaling hindi na umabot dun yung boses ng nanay ko. Wala namang problema sa akin kung sasama ka. Pero baka umabot ako kasi ng 1 linggo dun eh. Kahit 1 buwan pa pre, ayos lang. Huwag mo akong alalahanin. Marunong naman akong makisabay eh. Tsaka mabait naman siguro yung nanay mo, di ba? Oo naman no. Di naman siya kagaya ng nanay mo. Ay nako, mabuti naman. Teka, kailan pa lang alis natin? Sa makalawa na. Kaya umuwi ka na muna sa inyo at mag-impake ka. Di na pre. Loko, kahit damit lang magdala ka. Baka mamaho ka dun. May dala na akong gamit kasi. Ha? Nasaan? Andiyan sa labas. Nilagay ko lang dun sa gilid ng pinto nyo dun sa labas. Hindi nga. Oo nga pre. Tumayo si Bening mula sa pagkakaupo at pinuntahan ng sinasabing gamit ng kaibigan. Pagkalapit sa pintuan ay kaagad niyang sinilip ang gilid ng pinto at nakita nga roon ng isang malaking bag na kulay itim. Sandali nga pre, hindi ka sasama sa akin sa probinsya no? Naglayas ka no? Napakamot na lang ng ulo si Bening nang ngumiti ng malapad ang kaibigang si Abian. Sa ngiting yun ay nasagot na nga nito ang tanong na talagang naglayas nga ito. Walang iya ka. Sasama-sama ka pa talagang dito ang sadya mo. Ikaw ba hindi nahahanap ng nanay mo? Napakalapit naman ang pinuntahan mo kung maglalayas ka. Hindi ako susundin nun. Ang tuwa lang nun kapag nakitang umalis ako. Ang totoo niyan pre, pinapalayas na niya talaga ako eh. Nung nakaraang linggo pa no? Bakit daw? Naiistorbo kasi. Hindi makagalaw na maayos. Nagsasama kasi ng lalaki sa bahay. Ginagawa ng bahay aliwan yung bahay namin eh. Hala, pambihira. Alam ng ate mo. Wala naman pakialam si ate sa kanya eh. May sarili ng pamilya ang ate ko. Saka di naman makikinig kay ate yun eh. Luto na nga ang utak nun sa alak di ba? Mas makikinig pa dun sa lalaki niya. Di magsama sila. Pero ako, sasama talaga ako pa sa probinsya nyo. Magbabakasyon ako. Magbakasyon tayo. Baka layo-layo kahit sandali. Tapos pagbalik natin, saka ako maghanap uli ng trabaho. May pera pa naman ako eh. Nakaipon ako bago mawalan ng trabaho kaya may panggastos ako. Pero
Ayos lang bang dito muna ako sumiksik sa apartment nyo? Ano ka ba pre? Ayos lang. Dapat kanino pa sinabi sa akin, langya ka. Ipasok mo na yung mga gamit mo dito sa loob. Salamat talaga pre ha. Hulog ka ng langit. Sira. Di, pipilay-pilay ako nun kapag nahulog ako galing sa langit. Matapos ang ilang araw ay bumiyahe na nga ang dalawa papuntang Pangasinan. Ilang oras din ang biyahe nila dahil galing pa sila sa Bulacan. Pagkababa nila ng bus, panay ang linga ni Bening sa paligid para hanapin ang terminal ng tricycle. Ano pre, sabihin mo kung naliligaw na tayo ha. Mukhang hindi ka mapakali. Tama bang binabaan natin? Tama ang lugar. Nakailang tanong ako sa doktor kanina eh. Ang kaso nga lang, ang sabi ni nanay may terminal ng tricycle kapag bumabaan na ng bus. Bakit wala? Wala namang meron dito kundi yung mahabang kalsada lang. Paano yan? Saan na tayo pupunta ngayon? Tara, maglakad-lakad tayo. Baka naubos lang yung tricycle sa dami ng pasahero. Di sige. Wala tayong magagawa kung hindi ang palakasin ng loob natin. Baka nga naubos yung mga tricycle kahit wala naman tayong makitang ibang pasahero maliban sa atin. Baka pati ang terminal nila naubos din ng mga pasahero ano. Sige na, nakakatulong ka ng malaki. Wala mo cellphone yung nanay mo, tawagan mo na lang kaya. Wala yung cellphone. Sabi niya, sitio lang ang tirahan nila doon. Wala ngang kuryente sa kanila eh. May pailan-ilan daw na solar light sa gilid ng daan pero ang iba sira na ang battery. Ha? Paano nagkakakontakan ng dalawa? Kapag bumababa siya ng bayan, may outlet doon na pwedeng tumawag. Hindi magbabayad siya per minute ang singil. Wow! Mukhang interesting ang lugar ng nanay mo ha. Mukhang mararanasan natin ang buhay sa panahon ni Adan at Eva. Habang naglalakad-lakad sila, may natanaw na si Bening na nakaparadang tricycle sa di kalayuan. Ayun pre, may tricycle na ako nakikita. Tara, lapitan natin. Baka namamasada yon. Oo nga Sige, tara lapitan natin. Baka maagawan pa tayo ng ibang pasahero. Dami pa naman natin dito. Mga invisible nga lang. Sira ulo ka talaga. Pagkalapit nila, kaagad na tinanong ni Bening ang lalaking nakaupo sa loob ng sidecar ng tricycle. Magandang araw po boss. Namamasada po ba kayo? Sabay na nanlaki ang mga mata ng magkaibigan nang biglang dumungaw ang lalaki para tingnan sila. Maputla ang kulay ng kutis nito, pati ang labi. Lubog ang mata at nangingitim pa ang paligid. Impis na rin ang pisngi at may payat na pangangatawan. Tiningnan sila ng lalaki mula ulo hanggang paa at kinilatis ng husto. Nakita pa ni Abyan ang paglunok ng laway ng lalaki. Napahawak siya sa braso ni Bening para senyasan nito na hindi na maganda ang nangyayari. Seryosong nagsalita ang lalaki. Mas kumabog pa ang dibdib nila dahil sa malaki at mababa nitong boses. Saan ba ang punta nyo? Nautal na sumagot si Bening. Halos magkabulol-bulol na ang kanyang pagsasalita. Sinabi niyang ibinigay na address ng kanyang ina at ang palatandaan nitong uri daw ng halaman na hindi naman niya alam kung ano ang itsura. Pero nang marinig yun ng lalaki ay bigla na itong tumango. Doon ba ang punta nyo? Tama ang pinuntahan yung terminal. Dito nga sa Kayan. Sige, sumakay na kayo at ihahatid ko na kayo doon. Bumaba ang lalaki at dumiretso ito sa kanyang motor. Nagkatinginan naman ang magkaibigan. Sa mga mata nila ay nagtatanungan sila kung sasakay ba o hindi. Pero napaigtad sila nang biglang nagsalita ang lalaki. Nakasakay na ito sa motor at binuhay na rin ang makina. Ano? Sasakay ba kayo? Madalang ang tricycle doon. Bumabalik lang dito kapag may sakay. Kapag walang lumalabas na tao mula sa sityo, wala ring nalabas na tricycle. Kaya sasabay ba o dito kayo matutulog? O ano, tara na, sakay na tayo. No choice pero sige, nakabahan lang ako pre. Normal ba itong driver? Tingin ko naman normal yung tricycle niya. Basta, yanda mo na lang yung sarili mo sa pagtalon mamaya. Sumakay na ang dalawa pagkatapos ay pinaandar na ng lalaki ang sasakyan. Habang nasa biyahe sila
Panay ang tanong ng lalaki kung sino ang pupuntahan sa sityo. Panay ang silip nito sa sidecar kapag nagsasalita. Nagpipigil naman ng hininga ang dalawa dahil amoy na amoy nila ang tindi ng pagka-bad breath nito. Sino ba ang pupuntahan niyo sa sityo? Napakadalang na may pumuntang turista doon eh. Hindi pa kasi nabibisita yung lugar namin ng mga tagalabas. Pero matutuwa kayo. Talagang napakaganda doon. Kapag nakita niyo ang lugar namin, ipamalita niyo pagbalik para naman dumami ang pumupuntang turista. Taga roon po yung nanay ko, boss eh. Nakapag-asawa ng taga roon. Ganun ba? Hindi na ako magtataka kung paanong nabihag ng nanay mo ang taga sa amin. Kita mo naman ang itsura ko, hindi ba? Magagandang lalaki kami. Matitikas ang katawan. Magaganda ang kutis. Bukod doon, talagang maginoo at magigiliw ang mga tao sa sityo. Nagkatinginan uli sina Bining at Abyan nang marinig nila ang pag-build up ng lalaki sa sarili nito. Nagpigil ang dalawa ng tawa. Siniko naman ni Bining ang kaibigan dahil pabulong-bulong pa ito sa kanya. Pre, curious ka ba sa itsura ng mga kasityo niya? Nakakaya itsura natin eh. Mukhang mga pangit tayo sa lugar na ito. Uso pala dito ang zombie looks. Uy, tumahimik ka nga. Baka marinig ka. Sino nga uli ang nanay mo? Ano ang pangalan? Alam nyo kasi, maliit lang ang sityo namin eh. Kaya kilala namin ng lahat ng taga ron. Rosalinda po ang pangalan niya. Pero Ising po ang nickname niya eh. Ewan ko lang kung nagpalit siya ng nickname nung tumira siya sa lugar ninyo. Si Ising. Anak ka pala niya. Nako, magaganda ang lahi niyo. Talagang maganda ang nanay mo eh. Nung unang punta niya dito sa amin, pinagkakaguluhan talaga siya. Artistahin kasi. Bagay na bagay talaga mga ganyang itsura sa lugar namin. Wala kayong makikitang pangit doon. Halos gusto nang humagalpak ng tawa ni Abyan dahil sa pinagsasabi ng lalaki. Isinubsob na lang niya ang mukha sa likod ni Bining para hindi lumabas ang pinipigil niyang tawa. Parang gusto ko nang lumipat dito, pre. Sa lugar kasi natin, exotic ang itsura natin eh. Hirap ngang manligaw dahil sa kapangitan ko. Tapos sa lugar nila gwapo pala tayo. Ano kaya meron sa mata nila, no? Magpapatransplant ako. Hindi ba narinig ang sinabi niya? Lahi lang namin ni nanay ang sinasabi niya. Di naman kasama ang lahi mo. Yung lahi namin, aminado kong okay naman. Ewan ko lang sa lahi niyo ha. Huwag mong isama ang sarili mo pre. Di ka nabanggit. Kumagalpak na sa tawa ang dalawa dahil hindi na nila napigilan. Sinabayan pa nila ng kalokohan ng pinagsasabi ng driver. Halos magta-30 minuto na ang biyahe nila. Nagtaka na si Abyan. Pre, itanong mo nga sa kasing gwapo nating driver kung malayo pa ba? Grabe naman ang lugar na to. Sino kayang turista ang pupunta dito kung ganito kalayo? Saka wala namang ibang nakikita sa paligid kung hindi kagaya lang din sa atin. Puno, damo, halaman. Walang zombie pre. Meron ha. Nagdadrive pa nga eh. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Boss, gaano na ho ba tayo kalapit? Malayo na. Malayo na? Malayo na ang nababiyahe natin kaya malapit na tayong makarating. Okay. Na-experience ko na rin pre. Ang kumausap ng talking zombie. In fairness, talking zombie na ang meron dito. Shh! Huwag kang maingay pre. Baka mamaya bigla tayong kagatin yan. Matapos ang ilan pang sandali ay nakakita na ang magkaibigan ng kabahayan. Nakahinga na ng maluwag si Abyan dahil pakiramdam niya ay ligtas na sila dahil may mga tao nang nakikita. Tuloy-tuloy na ipinasok ng lalaki ang kanyang tricycle sa loob ng kabayanan. Inihinto niya ang sasakyan sa tapat ng isang simpleng bahay pero simentado na rin ang dingding nito pero ang bubong ay pawid. Nandito na tayo mga brad. Sandali lang tatawagin na natin sila. Tulo mo! Ising! May bisita kayo! Pagkababa ng magkaibigan ay kaagad nilang tiningnan ng bahay. Ito na ba yung pre? Siguro, dito tayo hinatid eh. Kinausap na ni Bining ang driver para bayaran ang kanilang pamasahe. Pagkatapos ay narinig na niya ang boses ng kanyang ina. Bening! Anak!
Anak! Kaagad na nilingon ni Bining ang kanyang ina. Pagkalapit ng babae ay niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat sa pagatid sa kanila, Andoy. Hindi ko naman sila hinatid eh. Namamasada talaga ako. O sige, doon muna ako tatambay sa labasan, baka may sumakay uli palabas ng sityo. Diyan na kayo. Sige, salamat. Ay, naku anak, buti at hindi ka naligaw. Sabi ko na matalino ka talaga mana ka sa akin. Ay teka, sino pala itong kasama mo? Ay, oo nga po pala, Nay. Si Abian po. Kaibigan ko. Saka siya po yung kasama ko sa apartment. Mabuti at may kasama ka doon sa tinutuluyan mo. Hindi na ako mag-aalala. Abian, kakaiba ang pangalan mo ha? Iba rin mag-isip ang magulang mo. Mabuti't sumama ka dito. Opo, para po makakita ng puno at damo. Marami niyan dito. Kahit makipagtitigan ka pa sa kanila. Oh, halik kayo. Ipakikilala ko kayo kay Tolome. Huwag niyo po sanang mamasamain pero pwede po magtanong? Oo naman, ano ba yan? Yung asawa niyo po ba kamukha ho nung tricycle driver na nasakyan namin? Dahil sa tanong na yon, ay biglang siniko ni Bening ang kaibigan. Ay, sorry naman pre. Curious lang ako Kapag nakita niyo si Tolome, saka niyo sabihin sa akin kung magkamukha nga sila. Nasaan ba si Tito, Nay? Nasa loob. Hinahalo ang niluluto kong adobo. Di ba, paborito mo ang version ko ng adobo? Ipinagluto kita anak. Ayun, sana all. Sana matikman ko rin. Ay, oo naman, matitikman mo din yon. Marami yung kaya pwede kayong kumain hanggang sa mabondat ang mga tiyan nyo. Ang ibig ko pong sabihin sana matikman ko rin ang may ina na malambing at maasikaso. Ay bakit? Ang nanay mo ba? Ay naku, maabang usapin po. Ay ganoon ba? Sa loob natin na pag-usapan yan. Papalapit pa lang sila sa pintuan ng bahay ay amoy na ng magkaibigan ang mabangong adobo. Biglang kumalam ang kanilang tiyan dahil sa gutom mula sa mahabang biyahe. Bigla ring nanubig ang kanilang gilagid. Natatakam sila sa masarap na amoy ng niluluto. Adobo ho ba yun? Bakit parang mas masarap pa sa adobo na niluluto sa amin? Amoy pa lang nakakatakam na Ganyan talaga magluto si nanay. Amoy pa lang mapapakain ka na. Ngayon ko lang ulit matitikman ng adobo mo na Sobrang namiss ko yan. Ay, pasensya ka na anak. Napabayaan na kita. Ay naku, malaki na po ako Ituro mo na lang sa akin ang sikreto mo sa pagluluto ng adobo. Ay sige, ituturo ko sa iyo. Ipapamana ko sa iyo ang talento kong yan. Oh, hali kayo. Tuloy kayo sa loob. Pasensya na sa bahay namin ha. Ganito talaga dito sa sityo. Simple ang buhay kaya nagustuhan ko din. Pagkapasok nila sa loob, pinaupo sila ni Ising sa mahabang upuan na yari sa kawayan. Iginala nila ang paningin sa kabuuan ng bahay. Puro kortina ang nagsisilbing dibisyon ng kwarto at kusina mula sa maliit na sala. Walang gaanong gamit na makikita sa loob ng bahay. Dahil wala namang kuryente sa lugar na yon, kaya walang appliances. Sandali lang ha. Tingnan ko lang yung niluluto kong adobo. Kapag luto na, kakain na tayo. Sige ho, Nay. Sinundan nila ng tingin si Ising papunta sa kusina. Nang hawiin nito ang kortina, nakita nila ang malinis at simpleng kusina. Nahagip din ng mata nila ang lalaking matipuno at nag-uumbukan ng mga muscle sa katawan. Nakatalikod dito sa kanila dahil abala sa paghalo ng niluluto na nakalagay sa malaking kaldero. Pre, nakikita mo ba yung nakikita ko? Alin doon? Baka ibang tinitingnan natin ha? Yung lalaki pre, grabe ang katawan, parang wrestler. Sana ba yung bagong asawa ng nanay mo? Siguro, wala namang ibang lalaki sa loob yun lang naman. Nakakatakot ang katawan pre. Parang isang salyan lang sa atin aabot tayo dun sa puno sa labas. Akala ko zombie rin Bigla ko tuloy naisip, baka kinain na niya lahat ng pagkain dito sa kanila kaya naubusan yung driver ng tricycle kanina.
Natigilan sa pag-uusap ang dalawa nang may humawi ng kurtina. Inilagay na yon sa gilid upang hindi abala sa pagdaan. Halina kayo mga anak, kumain na kayo. Sumunod ang dalawa kay Ising. Pagdating sa kusina ay ipinakilala ni Ising ang dalawa sa kanyang asawa. Mahal, siya si Benihing ang anak ko. Mataba pa siya nung iniwan ko sa Bulacan pero ngayon ang payat-payat na niya. Nakokonsensya tuloy ako na iniwan ko siya. Anak, si Tito Tolome mo. Ay, magandang lalaki palang anak mong ito. Nako, kapag gumala ka dito sa amin baka magkaroon ng 7 nobya. Ala, si Tito, wala pa po sa isip ko po ang mag-girlfriend. Ay, oo nga pala. Kaibigan niya mahal. Ano nga uli ang pangalan mo anak? Abyan po. Ayun, Abyan nga. Halika na, kumain na tayo. Pagkaupo ng tatlo sa upuang nasa harapan ng lamesang may habang pangwaluhang tao, inilagay naman ni Tolome ang bagong lutong adobo sa gitna ng mesa. Napatitig sina Bening at Abyan sa malaking mangkok ng adobo. Malalaki ang tipak nun. Halatang hindi tinipid sa hiwa. Maganda ang kulay at sobrang natatakam sila sa mabangong amoy ng karne. Oh, ano pang hinihintay natin? Kumain na tayo habang mainit pa ang pagkain. Opo, kahit busog makakaramdam talaga ng gutom sa amoy ng adobo nyo. Anong toyo po ang ginamit nyo? Nako, toyo ni Ising. Paano kahapon pa yan nangungulit sa akin na manghuli ako ng baboy ramo para sa pag-uwi ni Bening Baboy ramo po ito? Hindi ka pa kumakain nun? Masarap yan. Sige, tikman mo. Huwag mo lang hahanapin yan sa inyo kasi wala yan doon. Baboy ramo? Wow! Dahil sa pagkagulat ng dalawa, kaagad nilang tinikman ng adobo. Hindi na sila nakapagsalita pa dahil sa sarap na sila sa pagkain ng karne. Panakanakang napapatingin si Bening sa mag-asawa dahil hindi pa kumakain ng mga ito. Oh, bakit po? Ayaw niyo pong kumain? Pinagmamasdan kita anak. Kasi ngayon lang kita nakitang kumain ng ganyan. Hindi ka ba nakakakain ng maayos doon? Hindi ka ba nakakapagluto? Baka mamaya pinababayaan mo ng sarili mo. Kung dumito ko na lang kaya. Nay, hindi naman po ako sanay mamuhay sa ganitong lugar Mamamasyal na lang po ako palagi dito. Oy, sige. Sinabi mo Kumain na rin ang mag-asawa. Nagkukwentuhan pa sila at nagbibiruan habang kumakain. Nang matapos kumain ay ipinagtimpla ang dalawa ng kape. Masyado kayong maraming nakain. Kailangan nyo ng palunaw. Eto, magkape tayo. Doon tayo tumambay sa sala. Iwanan muna natin siyang si Ising dito. Nagugas pa naman siya ng plato Habang panay ang kwento ni Tolome sa kanila, hindi nila maiwasan ng mapahikab. Nagkukwentuhan tayo dito tapos inaantok kayo. Hindi ba ako magaling magkwento? Ay, nako, okay lang po Tito, sorry. Siguro po pagod sa biyahe saka ang dami po naming nakain Nako, mana ka nga sa nanay mo. Pagkabusog laging inahatak ng higaan. O sige, dito muna kayo sa kwarto. Matulog kayo dito. Presko dito sa amin kaya hindi kayo maiinitan kahit walang bentilador. Pagkatid sa kanila sa kwarto ay lalong bumigat ang kanilang mata. Pagkahiga nila ay kaagad na nakatulog ang dalawa. Mahaba ang naging tulog nila. Nagising si Bening dahil nakarinig siya ng nag-uusap sa labas ng silid. Dahan-dahan siyang tumayo at hinawi ang kurtina ng pintuan ng kwarto para sumilip. Nakita niya ang mag-asawa na nag-uusap. Naggagayak ng sarili si Tolome. Isinusuot niya sa kanyang bewang ang itak na nasa kaluban. Iginagayak naman ng kanyang ina ang malaking tiklis na yari sa uway. Maya-maya ay isinukbit na ni Tolome ang tiklis sa kanyang likod. Gusto ko yung kagaya ng inuwi mo dati ha. Gusto ko nang matikman yon. Kapag nakakita kong may pagala-gala, swertihan lang naman yon mahal Dapat swertihin ka ngayon. Sige. Aalis na ako para makabalik ako bago mag-umaga. Sige. Mag-iingat ka mahal. Nang makalis na si Tolome, saka lamang lumabas ng silid si Bening para kausapin ang ina. Nay, saan po pupunta si Tito? Ay, mangangaso siya anak.
Uso pa po ba yun? Oo naman anak, maraming hayop sa gubat. Kaya masarap dito kasi puro sariwa ang makakain mo. Hindi kagaya doon, puro gamot na o kaya fertilizer. Bakit gising ka na pala? Maaga pa ha, matulog ka uli. Iinom lang po ako sana ng tubig tapos matutulog po uli ako. Pagkainom ay muling bumalik si Bening sa pagtulog. Napahaba uli ang tulog niya. Nagising siya dahil naririnig na niya ang ingay ng boses ni Abian. Yun! May adobo ulit! Alam niyo tita, kagabi nananaginip ako Kumakain nga ako ng adobo. Bakit po hindi nakakaumay yung adobo niyo? Kahit tagmamantika, mas sumasarap habang kinakain Tapos, ang bango-bango ng karni. Ganon talaga dito anak. Kasi ang mga karni dito sariwa. Hinuhuli lang sa gubat. Maraming hayop sa gubat na pwedeng kainin. Ano bang hayop yung nahuli ni Tito? Bakit napakalaki naman yata? Naiinis nga ako kasi wala siyang huli ngayon. Wala po. Ano po yung tinitilid niya doon sa labas? Biglang nangunot ang noo ni Bening dahil sa sinabi ng kaibigan. Napatayo na siya sa higaan at lumabas. Sinilip niya muna sa bintana ng sala ang asawa ng kanyang ina. Mula sa kanyang kinatatayuan ay naririnig pa rin niya ang malakas na usapan ng kanyang ina at ni Abian. Kalabaw yon. Napadaan siya sa kumpare niya. Sakto raw na nakakatay ng kalabaw. Binigyan siya ng ilang parte. Kalabaw? Hindi pa rin ako nakakatikim ng kalabaw Ay ganun ba? Ngayon, makakatikim ka na. Habang pinakikinggan ni Bening ang pag-uusap ng dalawa, nakatuon naman ang paningin niya kay Tolome na abala sa pagtitilad ng karne sa labas ng bahay. Kalabaw? Ganun ba yung karne ng kalabaw? Sa bagay, di pa naman ako nakakita ng karne ng kalabaw. Medyo weird yung mga pinagkakain nila dito Nilapitan na niya ang kanyang ina at si Abyang na nasa kusina. O anak, gising ka na pala. Gusto mo ba ng kape? Ipagtitimpla kita. Sige po, Nay. Salamat po. Ang haba ng tulog mo Tanghali na. Hindi ka na nakasabay ng umagahan kanina. Ang sarap nung adobo na tira kagabi. Naku pre, mas masarap pala yung kapag kinabukasan na. Hindi naman kasi napapanis ang adobo. Saka mas masarap talaga yun kapag tumatagal. Anong bago dun? Ay nako, di mo nga kasi natikman ulit Kaya di ka makarelate. Adobo na kinain natin kagabi tapos adobo pa rin yung kinain mo kaninang umaga. Tapos narinig ko kanina tuwang-tuwa ka kasi mag-aadobo uli si nanay. Hindi ka pa ba nauumay? Hindi naman kasi nakakaumay yung adobo ni tite Habang tumatagal sumasarap nga Ewan ko, parang hinahanap-hanap ko palagi. Yung lulutuin daw mamaya sa pananghalian adobong kalabaw naman. Adobo sa gata pre, sarap nun. Di ba Nay, masama ang karne ng kalabaw? Bakit masama? Sabi kasi nakakabinat daw yun. Kapag galing ka sa lagnat o trangkaso. Pero lahat naman nabibinat kapag may sakit tapos pinupwersa ang sarili. Wala ka namang sakit anak, di ba? Bakit? Natatakot ka ba sa kalabaw? Hindi naman po. Weird lang kasi. Ganon talaga ang pagkain dito. Kasi maraming may alagang kalabaw dito. Ginagamit sa bukid kapag may edad na o di kaya napilay ang kalabaw, kinakatay na yon. Naku, nakakatakot po palang mapilay dito, tita. Kinakatay. Biglang natahimik si Abian nang tiningnan siya ng seryoso ni Ising dahil sa pagbibiro niyang yon. Nakaramdam siya ng kakaiba sa mga titig ng ina ni Bening. Sorry po. Ayos lang naman. Nagulat lang ako sa tawa mo. Pagkapangit din Hala, si tita. Maya-maya ay natuon ang atensyon nila nang pumasok sa kusina si Tolome. Bitbit nito ang malaking timba na naglalaman ng tinadtad na karne. Titig na titig si Bening sa mga karning yon. May kung ano siyang nararamdaman sa mga nangyayari. Pakiramdam niya ay may mali sa karne. Kakaiba kasi ang itsura nito. Ipinagtataka pa niya kung bakit inalis na ni Tolome ang balat. Dito na lang mahal, iluluto ko na yan. Nay, may tutulong po ba kami?
Ako na po maghuhugas ng karne. Ay, huwag na anak. Bisita kita. Hindi ka dapat gumagawa dito. Ubusin mo na lang yung kape mo. Tapos may itinuro akong ilog doon kay Abian. Puntahan nyo na lang para makaligo kayo. Maganda ang ilog na yon. Sakto, pagdating nyo, luto na itong ulam. Oo nga pala. O sige na, Bining. Ubusin mo na yung kape mo tapos puntahan natin yung ilog. Marami daw isda doon eh. Baka pwede tayong manghuli. Marunong ba kayong mamana ng isda? May pana ako dito. Kung hindi naman meron ako ditong panghuli na may fishnet. Meron ding pamingwit. Mamili na lang kayo kung saan kayo mas komportable. Ayun! Salamat po, Tito. Di po kami sanay pumana ng isda eh. Siguro mamimingwit na lang. Binigyan sila ng tig-isang pamingwit. Pagkatapos magkape ni Bening, pinuntahan nila ang ilog na sinasabi ni Ising. Ilang minuto rin silang naglakad hanggang sa marating na nila ang ilog. Oh, maliit lang pala yung ilog na to eh. Pero malalim at malinaw ang tubig. Ayun oh, may nakikita na nga akong isda eh. Natuwa na sa mga isda ang magkaibigan kaya nawili na silang manghuli. Maya-maya ay nagulat sila na bigla na lang nahahaluan ng kulay pulang likido ang tubig ng ilog. Pre, tingnan mo oh. Bakit kaya naging kulay pula dito yung parte ng ilog? Ha? Saan? Nilapitan ni Bining ang pwesto ng kaibigan. Nagulat din siya kung bakit nagkukulay pula ang tubig. Sabay silang napalingon sa itaas ng ilog. Hinagilap nila ng tingin kung anong meron doon. Natigilan sila nang makitang may kung anong nilalang na nasa itaas ng ilog. Ha? Anong klaseng hayop yun? Saka anong ginagawa niya? Lapitan natin pre. Parang may kinakain na kung ano eh. Baka wild yan. Tapos nakabiktima ng ibang hayop. Wild animal pala eh. Tapos lalapitan natin. Kung sugurin tayo niyan. Teka, babatuhin ko na lang para lumayo siya. Namulot ng bato si Abian. Nang makaipon na siya ay pinagpupupukol niya ng bato ang nakita nilang kakaibang hayop na nasa gilid ng itaas na banda. Pilit niyang inaabot ng bato ang hayop na yon. Maya-maya ay natamaan na niya ito. Nagulat ang hayop at bigla silang nilingon. Pero mas nagulat ang dalawa nang makita ang kakaibang itsura nito. Mahaba ang nguso, may mahaba ring pangil. Itsurang mabangis na aso ang ulo nito pero ang katawan ay kahawig ng sa tao. Ikinabigla pa niya ang namumulang mata ng nilalang na yon. Naliligo ito sa dugo na mula sa kung anong kinakain nito na nakalatag na lang sa batuhan. Maya-maya, biglang gumalaw ang hayop na yon na labis nilang ikinakaba. Inakala nilang susugurin sila noon. Pero mabilis na tumakbo ang hayop habang tangay ang biktima nito. Pre, nakita mo ba yung tinangay niya? Hindi, di ako sigurado eh. Parang katawan ng tao pre. Hindi nga ako sigurado. Basta katingin ako dun sa kakaibang nilalang na yun. May paa at kamay eh. Pero ang ulo, mukhang aso. Anong klaseng hayop yun? May paa at kamay din ang tangay-tangay niyang pagkain eh. Pero wala yung ulo. Tao kaya yun? Aba ewan. Ang weird. Tara na, umuwi na lang tayo. Ay naku, mabuti pa nga. Iniligpit na nila ang kanilang mga dala para makauwi na. Nang tingnan ni Bening ang mga huli nilang isda na nakalagay sa putol na galon, nagbago bigla ang isip niya. Tapon na natin to pre, parang ayaw ko na kumain ng isda dito. Ha? Bakit? Feeling ko kasi iba na rin ang itsura ng isda dito eh. Tingnan mo, tinitingnan nila ako ng may pagmamakaawa. Sira ulo, ang tataba nga ng tilapia dito tapos ang lalaki pa. Lilima na nga lang yung nahuli natin, balak mo pang pakawalan. Kung ayaw mo kumain, ako na lang. Ipapaadobo ko kay tita. Ha? Adobo na naman? Ano ba yan? Oo, adobo. Naglalaway na naman ako sa adobo niya. Tara pre, uwi na tayo. Pakaluto na yung adobong kalabaw. Ang sarap magbakasyon dito. Laging masarap ang ulam. Tara na pre, gutom na ako sa adobo. Binitbit na nila ang mga gamit saka umuwi na. Pagdating nila sa bakuran pa lang, humahalimuyak na ang mabangong adobo na niluluto sa loob ng bahay. Nagtataka si Bining dahil nakakaramdam na rin siya ng kakaiba kapag naaamoy ang adobo ng kanyang ina.
nanunubig na naman ang kanyang gilagid at hinahatak na rin siyang kumain. Sinundan na niya si Abyan dahil nagmamadali na itong pumasok sa loob ng bahay. Habang naglalakad siya, may natapakan siyang tila maliit na bato at muntik na siyang matisod doon. Napahinto siya at bahagyang tiningnan ng kanyang natapakan. Bigla niya itong sinipa dahil sa pagkainis. Pagkatapos ay muli siyang naglakad pero napahinto uli siya nang maisip kung anong bagay ang nakitang niyang yun. Ano nga ba'y natapakan ko? Tama ba'y nakita kong yun? Dahil sa kuryosidad niya, pinuntahan niya kung saan tumalsik ang kanyang sinipa. Hinagilap niya yon sa damuhan. Nanlaki mga mata niya nang makita ito. Ginapangan siya ng takot at nanginig din ang kanyang tuhod dahil sa kaba. Daliri ito ng tao. Dito nagtitilad ng karne si Tito Tulumi kanina. Hindi kaya... Hindi na natapos ni Bening ang pagkausap sa sarili nang marinig na niya ang pagtawag ni Abyan. Bening! Bening ning ning! Bening ning 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 ning! Kain na! Nasaan ka na ba? Luto na yung adobo! Tara na! Bigining bining gining ning ning! Biglang bumaliktad ang sikmura ni Bening nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Iniisip pa lang niya ang ulam nila ay gusto na niyang sumuka. Panay ang tawag sa kanya ni Abyan. Kaya pumasok na rin siya sa loob ng bahay. Nakahain na sa lamesa at nakaupo na rin sa upuan ng mga kasama. Halika na anak, iwan mo na muna dyan ang mga dala mo. Iluluto ko na lang mamaya ang daladala niyong tilapia ha? Kumain na muna tayo ngayon. Ano po, busog pa po ako, Nay. Medyo sumama yung pakiramdam ko kanina sa ilog eh. Magpapahinga na lang po ako. Sumama ang pakiramdam mo? Ay bakit? Sige, magpahinga ka na lang dyan sa kwarto. Titirhan na lang kita ng ulam para kapag nagutom ka mamaya may kakainin ka. Mula sa loob ng kwarto, dinig na dinig niya ang usapan ng tatlo. Panay ang puri ni Abyan sa niluto ng kanyang ina. Sarap na kinakain ng kaibigan niya ang adobo ng nanay niya. Habang naririnig niya sila, bumabaliktad ang kanyang sikmura. Hindi niya mapigilan ng masamang pakiramdam. Gusto talaga niyang masuka. Hindi na maalis sa isip niya ang nakitang putol na daliri ng tao. Iniisip niyang karni ng tao ang niluluto ng kanyang ina kung kaya't ganun na lang ang mabango nitong amoy. Dahil hindi niya na mapigil ang sarili, nagmamadali siyang lumabas ng bahay at sumuka na sa damuhan. Anak, ayos ka lang? Anong nangyayari sa'yo? Napalingon siya sa may pintuan nang marinig ang pagsasalita ng ina. Nakita niya nakatayo roon ng tatlo at nag-aalalang nakatingin sa kanya. Ano bang nangyari sa ilog, Abyan? Wala naman po. Baka po hindi maalis sa isip ni Bening yung nakita namin kanina. Ay anong nakita niyo sa ilog? May nakita po kasi kaming kakaibang wild animal na nanginginain po ng karni. Feeling po namin kasi tao yung kinakain ng hayop na yun. Mukha pong aso yun na hayop pero yung katawan tao. Ang weird nga po eh. Ano po klaseng hayop yun? Wild animal nga. Pero sabi-sabi lang yun dito sa sitio eh. Wala naman nakakakita ng personal sa hayop na yon. Ang sabi lang na matatanda noon, nilalapan nila ang isa't isa. Pero nambibiktima din daw yon ng ibang hayop. Nakakita pala kayo nun? Ibang klase. Ibig sabihin totoo nga sila. Abay mamayang gabi sa ilog naman ako tatambay. Baka makahuli rin ako ng hayop na ganon. Ano pong tawag niyo sa hayop na yon? Tinatawag na lang yung asong gubat ng mga taga rito. Mukha kasing aso eh. Pumasok na rin sa bahay si Bening. Nag-aalala ang kanyang ina nang makita siyang namumutla. Namumutla ka anak? Sobra ka sigurong natakot. O sige, doon ka muna sa kwarto. Mamaya pagkatapos namin kumain hihilutin kita. Sa kakahintay ni Bening sa kanyang ina, nakaidlip na siya. Bigla siyang naalimpungatan ng may dumamping kamay sa kanyang noo. Ay, pasensya na anak, nagising kita. Tinitingnan ko lang kung may lagnat ka. Wala ka naman lagnat. Malamig ka nga. Hindi ka ba nagugutom? Naluto ko na yung isda, inihaw namin kanina. Kung ayaw mo ng kalabaw mag-isda ka na lang.
Mabilis na hinawakan ni Bening ang braso ng kanyang ina at hinigit niya yon. Nang malapit na si Ising sa kanya, binulungan niya ito. Hindi kalabaw o baboy ramong niluluto niyo, di ba, Nay? Ano bang sinasabi mo, anak? Nakita ko ng putol na daliri ng tao sa bakuran, kaya sumama ang pakiramdam ko. Nay, tama ba ako? Hindi. Kumakain kayo ng tao. Kumakatay kayo ng tao. Yung nakita namin sa ilog, hindi yung wild animal. Aswang yun, Nay, aswang yun. Mukhang nagdideliryo ka. Kailangan kitang madala sa manggagamot. Nagpumiglas ang kanyang ina. Baka sa kilos nito ang pag-iwas sa mga tanong. Bigla rin itong pinamutlaan kaya nahalata ni Bining na tama ang mga paratang niya. Muli niyang hinigit ang ina at tinanong. Halos bulungan na lang ang kanilang pag-uusap para hindi marinig ni Abyan at Tulume na nagkukwentuhan sa sala. Nay, sabi mo sa akin, nasa sityo ba kami ng mga aswang? Si Tito, yung mga tao ba yung hinuhuli niya kapag umaalis siya ng alanganing oras sa gabi? Narinig kita na may nire-request ka sa kanya. Aswang ka na rin ba, Nay? Mga aswang ba kayo? Bigla siyang itinulak ng ina dahilan para mapahiga siya sa katre. Tinakpan nito ang kanyang bibig saka siya binulungan sa tenga. Umalis na kayo rito. Hindi na kayo pwede magtagal dito. Kapag nalaman nila na may alam ka na, papatayin ka nila, anak. Pero dahil may alam ka na, hindi mo na may tatago sa kilos mo. Malalaman at malalaman nila yun. Mababasa nila pati ang mga mata mo. Baka hindi na kayo makaalis ng buhay dito. Dalawa lang ang pagpipilian mo, anak, para makalis ka ng ligtas bukas. Magpapahawa ka sa amin o kaya ay kakain ka ng karne na niluto ko. Kapag kumain ka, hindi ka nila sasaktan. Makakalis kayo ng ligtas. Makinig ka sa akin, anak. Bakit, Nay? Aswang ka na rin ba? Bakit? Dahil ba kay Tito? Hindi, anak. Wala siyang kinalaman dito. Oo, aswang silang lahat dito. Pero hindi ang Tito Tulume mo ang nakahawa sa akin. Eh kung hindi siya, sino? Sino, Nay? Ang tatay mo. Hindi totoong namatay sa aksidente ang tatay mo. Namatay siya kasi napatay siya ng kapwa aswang. Hinawaan niya ako. Binubuntis niya ako para kainin ang anak ko. Hindi ko masikmura yon dahil kumakain sila ng tao. Ikaw lang ang anak kong nailigtas ko sa kanya. Nang makilala ko si Tulume, sumama ako sa kanya kasi alam kong magiging ligtas ako. Pareho kaming aswang pero hindi kami kumakain ng buhay na tao. Kapag may nakikita kaming patay na, kinukuha namin ang katawan. Niluluto namin dahil hindi kami kumakain ng hilaw. Pero tao pa rin yun, Nay. Tao pa rin. Alam ko. Pero hindi kami nabubusog kapag hindi tao ang kinakain namin, anak. Kapag hindi namin gagawin yon, bababaliw kami at doon kami mananalakay ng tao at kakain ng buhay. Alam kong maiintindahan mo rin ang lahat pagdating ng panahon. Dahil iniligtas kita, iniwang kita para hindi ka mahawaan. Pero ngayong alam mo na, umalis na kayo. Bukas na bukas. Pero kailangan mong kumain ng karne. Si Abyan kasi, marami na siyang nakain. Hindi nakapagsalita si Bening. Nanginig ang katawan niya dahil sa takot. Napasiksik siya sa dingding habang sinasabunutan ng sarili. Hindi na gumagana ang isip niya. Gusto na niyang umalis pero wala siyang magagawa kung hindi sundin ang utos ng kanyang ina. Tiningnan niya ng seryoso ang ina. Ano, kakain ka na ba? Tumulo ang luha ni Bening na kaagad naman niyang pinahid. Marahan niyang tinanguan ang ina. Wala bang halo yun? Hindi ba ako magiging aswang? Si Abyan, ligtas ba siya? Ako ang nagluluto para masiguro kung walang halo ang kinakain mo. Ayaw kong danasin mo ang buhay na mayroon ako. Kaya hindi ako papayag na matulad ka sa akin. Kailangan mo lang kumain ng karne kasi naaamoy nila yon. Iisipin nilang kauri ka kaya hindi kayo masasaktan. Halika na sa kusina, anak. Kumain ka na. Sumunod siya sa kusina. Naupo siya sa harap ng lamesa at hinayaan ng kanyang ina na ipaghain siya. Halos hindi niya matingnan ang adobong niluto nito.
Hindi pa man niya natitikman ay isinusukan na ito ng sikmuran niya. Kailangan niyang kumain. Medyo napanatag siya nang lumapit si Abyan. O pre, kakain ka na? Okay ka na? Baka sumama ang pakiramdam mo kasi nalipasan ka ng gutom. Kumain ka na madami. Sarap talaga niyang ginataang adobo. Napaparami ang kain mo eh. Hindi na niya kinibo ang kaibigan. Baka hindi siya makapagpigil ay masabi pa niya ang totoo. Kilala niya ito. Kapag nalaman ni Abyan kung ano ang kinain niya, baka magtatatakbo ito paalis sa sityo. Mas delikado kaya tumahimik na lang siya. Pikit mata niyang kinain ang adobo ng kanyang ina. Kada nguya niya ay pumapatak ang kanyang luha. Lalo siyang napaiyak nang marahan siyang hinagod ng ina sa likod. Binigyan siya nito ng tubig. Kada kagat niya sa karne ay tinutulak na lang niya yun ng tubig. Hindi na niya yun magawang nguyain. Pagkakain, hindi na siya nakatulog. Hinihintay na lang niyang mag-umaga. Masyadong mahaba ang gabing yon. Inip na inip siya. Kinabukasan, gulat na gulat si Abyan nang sabihan niya itong uuwi na sila. Ha? Teka pre, di pa tayo nakakapamasyal oh. Di pa natin nalilibot yung lugar na ito. Ano tayo mag-atak ng mga kaibigan dito kung di natin masasabi yung ganda ng lugar? Ilog pa lang ang nakikita natin eh. Huwag ka nang umarte, maggaya ka na. Kung ayaw mong sumama, maiwan ka dito. Uy, grabe yun. Sa pilitan? Nakasimangot na naggagayak ng gamit si Abyan. Nang matapos na silang maggayak, nagpaalam na si Bening sa kanyang ina. Naninibago si Abyan sa biglang pagsiseryoso ng lahat at sa hindi gaanong pagkikibuan ni na Bening at Ising. Alis na po kami, Tito. Ikaw na pong bahala sa nanay ko ha. Huwag niyo po siyang pababayaan. Hindi mo na kailangan sabihin yon. Palagi ko siyang iniingatan. Nay, sorry po ha. Baka hindi na ako makabalik ulit. What? Bakit naman pre? Oo, alam ko anak. Alam kong hindi ka sanay sa buhay dito. Naiintindihan ko. Huwag mong pababayaan ang sarili mo ha. Abyan, titingnan-tingnan niyo ang isa't isa. Bakit po ganun? Nalulungkot po ako. Parang gusto ko nang umiyak. Meron ba akong hindi nalaman? Napahimbing kasi yung tulog ko kagabi. Pagising ko, nag-iba na yung ihip ng hangin. Paano na lang yung adobo ko? Natahimik si Abyan nang sikuhin siya ni Bening. Matapos ang paalamanan, narinig na nila ang pagtawag ng tricycle na siya ring naghatid sa kanila sa lugar na yon. Oh, ang sabi, magpapahatid na kayo sa sakayan ng bus. Di pa kayo nagtatagal ah. Ano, aalis na ba? O sige, tara na. Niyakap na ni Bening ng mahigpit ang kanyang ina. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ito. Malungkot at bumigat ang pakiramdam ni Abyan pero hindi na siya kumibo dahil napansin niyang nagpipigil din ng iyak si Bening. Napakatahimik ng biyahe nila habang nililisan ng sityo. Hanggang sa nakasakay na sila ng bus ay hindi pa rin umiimik si Bening. Lumipas ang ilang araw mula nang umalis sila sa probinsya ng nanay ni Bening, saka palang nagtanong si Abyan. Pre, medyo okay ka na? Baka naman pwede ka nang magkwento. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin ako makamove on eh. May nangyari ba sa inyo ng nanay mo? Nag-away ba kayo? Medyo lang. Sabi ni, baka naman pwede na magkwento ka. Dahil sa kakulitan ni Abyan, ikinuwento na rin ni Bening ang lahat. Wala na sana siyang balak na sabihin pa pero dahil makulit ang kaibigan, sinabi na rin niya. Pagkatapos niyang magkwento, biglang tumakbo si Abyan sa banyo at sumuka ng sumuka doon. Sinundan naman ni Bening ang kaibigan at biniro pa ito. Pre, itinuro sa akin ni nanay ang sikreto niya sa adobo. Gusto mo bang magluto ako? Ipagluluto kita. Inang yan, wag mo na nga mabanggit-banggit yan pre. Ayoko nang marinig ang adobo sa buong buhay ko. Hindi na rin ako kakain yan, ever. Oh, bakit naman? Di ba paborito mo na yon? Ginataang adobo? Tama na pre, masusumpa ako niyang adobo niyan. Gusto ko nang ilabas ang bituka ko.
Sige, aadobohin ko na lang. Uy, tama na sa kabi! Ayoko na kasing ikwento pinipilit mo pa ako Sana paborito mo pa rin yung adobo. Ay nako. Muli nang bumalik ang sigla ni Bening dahil napapatawa na siya ng kaibigan pero si Abya naman ang biglang nang lupaypay dahil sa mga nalamang sikreto ng ina ni Bening. Teka pre, may tanong ako. Oh, ano na naman yon? Hindi ba tayo nawaan ng pagiging aswang ng nanay mo? Malalaman natin yan kapag naghahanap ka na ng adobo. Uy, ayoko, hindi pwede. Wala na tayong magagawa doon. Pre naman tumawag ka nga ng albularyo, parang awa mo na. Sige, pagdadaling ko siya ng adobo. Panay ang kantsaw ni Bening sa kaibigan lalo na kapag nakikita niyang nanlalambot ito kapag naririnig ang paboritong ulam na adobo. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Pagkain sa fiesta. May gagawin ka sa Sabado? Wala naman, bakit? Balak sana kitang imbitahan sa piyesa sa amin Kung okay lang at kung mahilig ka sa mga handaan. Oo ba? Matagal-tagal na rin simula nang pumunta ako sa isang handaan O pagkatapos ng trabaho natin, doon na tayo dumiretso. Tama-tama, wala tayong pasok kinabukasan. Pwede tayong matulog sa bahay namin. Sino nga pala kasama natin? Sasama rin sina Axel at Brian. Talaga? Buti pumayag. Parehong kuripot ang mga yun Sabi ko kasi, sagot ko na yung pamasahe nila. Kaya naman pala. O paano? Sa Sabado huwag mong kalimutan. Oo. Halos magkapanabay nang sumakay sa kani-kanilang motor ang dalawa. Kumuway pa si Rex kay Kevin bago nito pinaharurot ang motor palayo. Si Kevin naman ay sa kabilang direksyon ng uuwian. Isang factory ang kanilang pinapasukan. Halos mag-isang taon pa lang si Kevin sa pinapasukan at ilang buwan pa lang silang naging magkaibigan apat. Nakikitira naman siya sa bahay ng kanyang ate na may asawa, ngunit wala pa ring anak. Nang makauwi ng bahay, hindi niya naabutan ng kapatid. Dumiretso na lang siya sa kanyang kwarto at nagpahinga. 2 araw bago ang fiesta, nagkasabay silang apat sa kantin. Nagkataon kasing pare-pareho ang schedule na kanilang pasok. Magkakaiba lang ng department. Ngayon lang tayo nagkasabay-sabay Kumusta na ba? Oo nga bihira lang to. Siya nga pala, sa Sabado huwag niyo kakalimutan. Sa paradahan na lang ng jeep tayo magkita-kita. Sagot ko na lahat ng pamasahe niyo. Hindi namin yan nakakalimutan Huling punta ko ata sa pestahan nung nasa probinsya pa ako. Hindi ko pala lalampasin to Saan nga pala yung sa inyo? Sa San Victoria. Pamilyar naman siguro kayo sa lugar namin Hindi ko alam yan Alam niyo naman na nung nakaraang taon lang ako nandito. Hindi pa ako pamilyar sa mga lugar. Ang alam ko lang medyo liblib na yung lugar na yun. Sa may pinakadulo na yun ata Ikaw Axel? Wala rin Pareho lang kami ni Kevin na bagong salta lang dito. Saan nga yung probinsya mo, Ax? Sa Iloilo pa. Wow, layo Nakakauwi ka pa ba sa inyo? Siguro nang dumating ako dito. Hindi pa. May kamahalan din kasi pamasahe. Bala ko sa isang taon umuwi. Mag-ipon muna ako. Kapag umuwi ka sa inyo, kailangan palang sulitin muna yung bakasyon. Baka matagalan ka na naman sa pag-uwi mo. Oo, ganyan niya nga. Maya-maya lang ay natapos na ang kanilang break time. Nagpaiwan naman si Axel. May bibilhin lang daw siya sa kantin. Hinintay na rin siya ni Kevin dahil iisa naman ang daan papunta sa mga warehouse kung saan sila naka-assign. Ang dalawa naman ay nauna na. Oh, anong binili mo? Candy lang. Gusto mo? Hindi na. Meron pa ako sa bag siya nga pala Kevin. Sure ka bang sasama kay Rex sa piyesta sa kanila?
Oo naman, bakit? Magba-backout ka ba? Hindi naman. Kung sigurado na kayong pupunta sasama ako syempre. Akala ko nagbago isip mo eh. Saka, maganda to para makapag-banding naman tayong apat. Oo nga Hanggang maghiwalay sila, magkaibang warehouse kasi sila naka-assign. Hindi na umimik si Axel. Pinagkibit balikat naman ni Kevin ang kakaibang kilos na napapansin sa kaibigan. Dumating ang araw ng Sabado, dapat ay pagkalabas ng trabaho ay diretso na sana sila sa paradahan. Kaya lang kailangan pa munang iwan ni na Kevin at Rex ang motor. Ang kay Rex ay sa inuupahang bahay nito iniwan ang motor. Pagdating sa paradahan ay naroon na sina Brian at Axel. Halos magkapanabay namang dumating sina Kevin at Rex. Sa susunod na jeep na lang tayo sumakay para makasakay tayo na maayos. Malayo ba yung sa inyo? Mga 30 minutes din. Tapos pagdating sa kanto namin, sasakay naman tayo ng tricycle. Mga 20 minutos naman yun. Matagal-tagal rin pala. Huwag ka mag-alala. Sulit naman ang pagpunta niyo sa amin. Bubusikin ko kayo pagdating sa amin. Sabi mo yan Dapat may pa Sharon pa. Oo naman Kahit ipadala ko pa sa inyo yung buong baboy Tahimik naman si Axel habang tuwang-tuwa ang mga kasama. Tanging siya lamang ang nakapuna sa kakaibang tingin na ibinibigay sa kanila ng mga naroon sa terminal. Ilang sandali pa nga dumating na ang bagong jeep. Doon na sila sumakay. Nang mag-abot ng bayad si Rex, napatingin sa kanila ang mga naroon na pasahero maging ang driver ay kakaiba ang sulyap na ibinibigay sa kanila. Muli, tanging si Axel lamang ang nakapuna. Lumipas ang mga sandali hanggang silang apat na lang ang natira sa jeep. Tayo na lang apat ang nakasakay sa jeep Sa amin kasi yung huling barangay Ganun ba? Akala mo, napunta tayo sa ibang lugar Liblib na pala tong sa inyo. Hindi naman masyado. Mga private property na kasi yung halos mga lupa rito sa amin. Nasa malalayo yung mga may-ari. Kaya nakatiwangwang lang yung mga lupa rito. Napatango naman ng tatlo habang tinatanaw ang nadadaanan nila. Maya-maya ay huminto na rin ng jeep sa isang kanto na may malaking puno sa tabing daan kung saan naroon ang mga nakapila na tricycle. Nang makababa, nagmamadali namang minaniobra ng driver pabalik sa pinanggalingan ng jeep. Bago paharurot na umalis, nag-aagaw dilim na rin ng mga sandaling yon. Tara na, sakay na tayo ng tricycle. Sumunod naman ang tatlo kay Rex. Sa tricycle na nasa unahan sila sumakay. Sina Kevin, Axel at Brian ang sumakay sa loob. Samantalang sa likod ng driver naman pumwesto si Rex. Lubak-lubak ang kanilang dinaanan. May mga daan pang paahon. Nakakatinginan pa nga silang tatlo sa loob kapag halos hindi na makaandar ang tricycle kapag paahon. Nakahinga lang sila ng maluwag nang huminto sa mga bahayan ang tricycle na kanilang sinasakyan. Naalog yata utak ko Buti nga ikaw, nalog lang Ako nga ilang beses na untog Huwag na kayong magreklamo. Ang mahalaga, nandito na tayo. Sina Brian at Kevin ay inilibot ang paningin sa buong paligid. Si Axel naman ay napasulyap sa tricycle driver. Nagtatanong kasi ito kung kailan sila susunduin. Ang naging sagot naman ni Rex rito ay may sasakyan naman na maghahatid sa kanila palabas. Nang makapagbayad si Rex sa tricycle driver, agad na rin itong umalis. Si Axel naman ay nagkunwari na abala sa pagtingin sa paligid. O tara na sa bahay. Bakit parang walang mga tao dito? Oo nga, nasaan ang mga tao rito? Abala lang yung mga yun sa pag-aanda sa pistahan. Tara na sa bahay, gutom na ba kayo? Sumunod naman ng tatlo. Pagdating sa bahay nila Rex, nadatnan nila ang mga magulang nitong tila naghihintay na sa kanilang pagdating.
Agad silang ipinakilala ni Rex sa dalawang matanda. Nagmano ang tatlo, tanda ng pagbibigay galang. Matapos ang pagpapakilala, pinapunta na sila ng mga magulang ni Rex sa kusina. Sa pahabang mesa, naroon na ang iba't ibang putahe ng karne. Ang dami naman pagkain. Akala ko ba bukas pa ang piyesta dito. Nabanggit ko kasi nung nakaraang linggo kina Itay at Inay na may bisita akong kasama. Kaya naganda talaga sila ngayon. Kung ngayon pa lang marami ng handa, paano pa kaya bukas, no? Mama, sarap lahat. Puro ba yung karne? Gusto mo ba ng gulay? Teka, tatanungin ko si nanay kung merong gulay. Lumabas muli ng kusina si Rex. Pagbalik ay may dala na itong mangkok ng chapsuy. Oh, maupo na kayo. Alam ko, gutom na kayo Ito lang ang gulay Kapag ganito kasing piyestahan puro karne talagang handa dito. Ayos lang. Pasensya niya kung naganap pa ako Wala yon. Mauna na akong kumuha. Kakagutom yung mga pagkain Uy, tara na. Mamaya na yung kwentuhan. Kanya-kanya ang dampot ng mga ito ng pagkain sa hapag. Si Axel naman ay nanatiling tamilmil kumain. Ang bakating silid sa bahay na yon ang inukupa ng tatlo. Nagkukwentuhan sina Brian at Kevin nang pumasok si Axel. Oh, saan ka nang galing? Nagbanyo lang. Nasaan si Rex? Pinuntahan yung chewin sa kabilang bahay. Di ba piyesta? Bakit wala man lang tayong banderita sa nakikita nyo? Napansin ko nga rin yun Mamaya kapag bumalik si Rex, tanungin natin. Maya-maya lang, dumating na rin si Rex. Nakangiti itong pumasok sa kanilang silid. Oh, ayos lang ba kayo dito? Pasensya na nga pala kung sa side kayo matutulog ngayong gabi Hindi kasi uso rito yung papag Ayos lang yun. Ganito rin sa amin sa saig na tutulog. Okay nga yun para makaunat-unat yung mga binti namin. Siya nga pala. May tatanong sana kami sa iyo, Rex O bakit? Ano yun? Napansin kasi namin wala yatang banderitas na palamuti. Di ba piyesta bukas rito? Yun ba? Hindi kasi uso yung mga yan rito Nagiging basura lang kasi pagkatapos ng piyesta kaya sinabi na kapitan namin na huwag nang maglagay ng ganong palamuti. Sabagay nga, may punto rin yung kapitan nyo. Teka, may iba ako. May nabibili bang alak dito? Kahit yung 4 kantos lang? Meron naman no. Bakit? Gusto niyo bang uminom? Sana Kung okay lang siya dalawa sasamantalin na sana namin habang walang pasok. Okay ako dyan. Ikaw Axel. Sige, walang problema sa akin kung gusto niyo minom. Kaya lang baka nakakaya sa mga magulang ni Rex Uy, ayos lang sa kanila yun no. O sige, dito lang kayo. Pupunta lang ako saglit sa tindahan. Marami naman tayong mapupulutan dyan O baka may gusto pa kayong idagdag. Mani na lang kung meron. Oh, ito yung ambag ko. Ay nako, tago mo na yung pera mo no. Ako nang bahala sa lahat. Nakakaya naman. Tanggapin mo na yung mga ambag namin. Ito sa akin Wag na. Bisita kayo dito no. Di ko kayo pinupunta rito para gumastos, di ba? Sabi ko nga naman sa inyo sagot ko lahat. Sigurado ka? Oo. O paano? May iwan ko muna kayo Baka mapagsara na tayo ng tindahan Maga kasi nagsasara mga tindahan dito. Lumakad na nga si Rex. Nagalok pa na samahan nila ngunit tumanggi rin ito. Ayaw daw nitong mapagod pa sila. Ibang klase rin na kaibigan si Rex, no? Mabait talaga yan. Medyo tahimik at seryoso nga lang sa trabaho. Siya nga pala. Hindi ako sanay uminom Huwag tayo masyadong magpapakalising. Oo naman, no? Iinom lang tayo para masarap ang tulog natin mamaya. Mukhang presko dito Di pa nga tayo nag-uumpisa Natatakot ka na kagad malasing. Ikaw talaga Good boy yata si Axel Ngayon nga lang yata nakagala Sige pa rin ang kanilang kwentuhan nang dumating si Rex. Dala ang 4 kantos
at 2 balot ng mani na gagawin nilang pulutan. Oh, gusto niyo ba sa labas tayo uminom? Kahit saan, oh. O sige, doon na lang tayo sa labas. Naglabas ng maliit na mesa si Rex. Tumulong na rin ang 3 sa paglalabas ng 4 na upuang plastik. Naglabas rin ng 3 klaseng ulam si Rex para sa pulutan. Habang nagiinuman, nagtanong naman si Kevin. Nasaan na nga pala yung mga magulang mo? Nasa kabilang bahay, sa tiyuhin ko. Doon kasi magkakatay ng mga baboy eh. Marami din ba kayong nagiging bisita kapag piyesta? Oo, yung mga kamag-anakan na galing pa sa malalayong lugar. Pero ito yung unang beses na nagsama ako ng mga kaibigan ko dito sa amin eh. Nasaan nga pala yung mga kapatid mo? May kanya-kanya na silang pamilya. Ako na lang ang wala pa. Bunso kasi ako sa amin eh. Ewan ko lang napansin na ang liwanag pala ng buwan ngayon, oh. Oo nga no. Naalala ko tuloy yung kwento ng mga matatanda. Na ano? Kapag ganyang kaliwanag ang buwan eh, may lumalabas sa mga aswang? Bakit? Hindi ka naniniwala? Hindi eh. Si Axel ang tanongin natin. Di ba sa Iloilo eh, sikat yung paniniwala sa mga aswang? Hindi ko alam kung totoo ba yung mga yun eh. Di ba kasi ako nakakakita? Saka, kwento-kwento lang ang nadidinig ko. Wala naman magpapatotoo. Oh, kita nyo na? Di yan totoo. Gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa na kung gawa-gawa. Tagay na lang tayo. Sabay-sabay pa nilang itinaas ang kanilang baso para sa isang toast. Maghahating gabi na nang maubos nila ang 2 kwatro. Ramdam na rin nila ang tama ng alak sa kanila. Dinaan lang tayo sa kwentuhan. Ubus na pala natin tong 2 bote oh. Oo nga eh. Mabuti pa eh. Magpahinga na kayo sa silid nyo ha. Bakit? Ikaw parang hindi tinabla ng alak. Sanay kasi ako na umarap sa inuman. Kapag nandito kasi ako eh, lagi akong pinapatawag ng tiyuhin ko para uminom eh. Kaya naman pala eh. Naisam mo kami doon ha. Kawawa naman to si Axel oh. Nakatulog na. Buti pa eh, akayin ko na. O paano? Mauna na kayo. Ako nang bahala magligpit dito. Pasuray-suray na naglakad ang 2 habang mag-aakbay pa. Si Axel naman ay inalalayan ni Rex sa paglalakad. Nagising naman ito, kaya lamang ay parang matutumba kung hindi aalalayan. Pagdating sa silid, basta na lang humilata ang 3. Si Rex naman ay isa-isa silang sinulyapan bago lumabas at isara ang pinto. Tilaok ng manok ang nagpagising kay Kevin. Pupungas-pungas pa siya na tumingin sa labas ng bintana. Maliwanag na ng mga sandaling yon. Napasulyap siya sa 2 na naghihilik pa ng mga oras na yon. Bumangon na siya at lumabas ng silid. Nakasalubong naman niya si Rex. Oh, Kevin, gising ka na pala. Yung 2. Ayun, mga naghihilik pa. Ha, ganun ba? O tara, doon tayo sa kusina para makapagkape ka. Mag-almusal ka na rin muna. Huwag mo nang hintayin yung 2. O sige, pwede bang makigamit muna ng banyo? Oo ba? Lumabas ka sa pinto na yan tapos naroon na yung banyo namin. Hintayin na lang kita sa kusina ha, maghahain na ako. Tumango naman si Kevin sa kaibigan. Nagtagal lamang si Kevin ng 5 minuto sa banyo. Lalabas na sana siya ng matigilan. Nakarinig kasi siya ng mga nag-uusap. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil sa wakas ay makakakain na rin sila ng sariwang karne. Maya-maya ay nawala na rin ang mga nag-uusap. Siguro tuwing piyesta lamang nakakain ng karne mga yun no? Kaya tuwang-tuwa. Pagpasok nga ni Kevin sa kusina ay nakahain na si Rex. Nakalimutan na rin naman niya na banggitin rito ang mga narinig niya. Oh, tara, maupo ka na rito. Sasabay na rin ako sa'yo. Sinilip ko yung 2 eh. Hanggang ngayon tulog pa rin. Tumaliman na rin naman si Kevin. Umupo siya sa tabi nito. Habang kumakain nga ay nagkukwentuhan pa sila.
Siya nga pala pre. Baka marami pa kayong gagawin ha. Tutulong muna ako sa inyo. Ay nako, wag na. Bisita ko kayo dito, no? Saka mayroong inupahan si Naitay para makakatulong sa pagluluto. Nakakaya naman kasi kung wala kaming gagawin. Huwag mo nang isipin yun. Ang malaga, nandito kayo ngayon. Tipid lang nang umiti rito si Kevin. Ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang pagkain. Malapit na silang matapos nang magising naman ang dalawa pa nilang kaibigan. Mga pupungas-pungas pa ang mga ito. Oh, gising na rin pala kayo. Tara, kain na. Sumabay na kayo. Parang inamartil yung ulo ko sa sakit eh. Kulang lang yan sa alak, mukhang nabiting ka. Mamaya, magbanlaw tayo. Pwede ba makahingi ng malamig na tubig? Teka, kukuha lang ako ng petsyal na may yelo. Tumayo si Rex para kumuha ng tubig. Umupo naman sa bakanting upuan ng dalawa. Ano, ayos lang ba kayo? Oo, mamaya wala na rin to. Oh, ito ang tubig oh. Ikaw Axel, gusto mo ba ng kape? Oo. Pero ako na lang magtitimpla. Magbabanyo lang ako sandali. Nagpaalam sandali si Rex na pupunta sa kabilang bahay. Naiwan naman silang tatlo sa kusina. Ano, di ba talaga kayo kakain? Ang sama talaga ng pakiramdam ko eh. Para din kasing hinahalukay ang tiyan ko. Ako kabi na lang. Tama na ito sa akin. Mamaya na lang akong babawi niyang kain. Ako din, mamaya na lang ako babawi. Alam mo nang gagawin ko mamaya. Mag-ikot-ikot muna tayo. Total naman ayaw ni Rex na patulungin tayo sa kanila. Ay, oo, mabuti pa nga. Iniligpit lang ni Kevin ang mga plato at tasa na kanilang ginamit bago sila lumabas ng bahay. Habang naglalakad-lakad nga, panay libot ng kanilang paningin. Pare-pareho pa silang nagitla nang makarinig ng malakas na sigaw. Para yung sigaw ng binabalatan ng buhay. Nagtaasan pa ang kanilang mga balahibo dahil sa kakaibang timbre na kanilang narinig. Uy, ano kaya yun? Parang sigaw ng tao yun ah. Tara, hanapin natin. Baka kailangan ng tulong. Yun yung gagaling sa bahay niya yun oh. Pinuntahan na nila ang bahay na yon. Sa likod ay may mga tao na may hawak ng mga itak at kutsilyo. May bakas pa ng dugo ang mga damit nila. Nang mapansin sila, blankong tingin lang ang ipinukul sa kanila. Oh, anong ginagawa niyo rito? Kanina ko pa kayo hinahanap ah. Sabay-sabay pa silang napalingon kay Rex na bakas ang pag-aalala sa muka. Ha? Naisipan lang namin na maglipot-lipot sa paligid eh. Mabuti pa, bumalik na tayo sa bahay. Sumunod naman silang tatlo kay Rex. Lumingon pa si Kevin. Nakatingin pa rin sa kanila yung mga tao. Sa pagkakataong yun, matatalim na ang titig sa kanila. Pagdating sa bahay ay agad na nagkwento si Axel kay Rex sa kanilang narinig. Kaya kami napunta dun. May narinig kasi kami sigaw eh. Nakakilabot nga eh. Baka namamali lang kayo ng dinig, no? Marami ang nakakatay ng baboy ngayon dahil fiesta. Parang hindi naman galing sa baboy yung narinig namin eh. Baka nga baboy yung kinakatay. Tipid naman nang umiti si Rex kay Kevin. Hindi na rin pinagpilitan ng dalawa ang kanilang palagay. Nang tanghali na, napansin ng magkaibigan na marami ng tao sa labas. Mga makikifiesta marahil. Inilabas na rin ang mga handa sa harap ng bahay. Nakalagay rin ang mga pagkain sa mahabang lamesa. May mga bangkong plastik na nasa tabi. May mga nagsisidatingan na rin ng mga kamag-anakan ng pamilya ni Rex. Silang tatlo naman ay nasa isang sulok lang habang minamasdahan ng mga bisitang dumarating. Maya-maya, lumapit na sa kanila si Rex. Oh, bakit hindi pa kayo kumuha ng pagkain? Maya-maya na. Sila muna. Busog pa naman ako eh. Oo, mamaya na lang kami. Basta, huwag kayong mahiya ah. Puro naman namin yan kamag-anak eh. Bakit nga pala puro kamag-anak niyo lang ang bisita niyo?
Hindi naman kami talaga naghahanda. Nagluluto lang kami kung sakaling may dumarating. Ngayon nga lang kami nagluto ng marami dahil sa inyo eh. Naku pare, salamat ha. Special pala kami. Oo naman oh. O sige na, kumuha na kayo. Sige na nga, nakakagutom yung amoy ng pagkain eh. Nauna nang tumayo si Brian. Nang makalapit sa mahabang lamesa at makita ang mga pagkain, lalo siyang naglaway sa mga yon. 2 plato ang pinaglagyan niya ng iba't ibang klase ng mga ulam. Si Kevin naman, kaunti lang ang kinuha. Para kasing hindi pa siya nakakaramdam ng gutom ng mga sandaling yon. Si Axel naman ay pawang minatamis at kakanin ang inilalagay sa plato. Hindi halatang gutom na gutom ka. Sabi ko naman sa iyo eh, lamon ang gagawin ko ngayon. Hinay-hinay lang sa subo ha. Baka mabilaukan ka. Ikaw, Axel, bakit yan lang kinuha mo? Hindi kasi ako masyadong mahilig sa karne. Ayos na to. Mabigat din naman sa tiyan to eh. Ang sarap ng ulam. Sobrang linamnam. Sino kaya nagluto ng mga to? Di malamang yung mga magulang at tiyuhin ni Rex. Pwede kaya magbalot tayo? Balutin mo ako ng luwanan tayong pagmamahal. Ganun ba yun? Kasi para makatikim naman ng mga kasama ko sa bahay. Pwede naman siguro. Ikaw talaga pakanta-kanta ka pa eh. Habang kumakain nga ay panay ang kwentuhan nila. Muli pang bumalik si Brian sa mesa para kumuhang muli ng panibagong pagkain. Grabe si Brian. Parang wala niyang bukas yung pagkain. Minsan lang naman eh. Ayan na natin siyang magpakabusog ngayon. Ay, teka lang ha. Punta lang ako sa banyo. Tumangulang si Axel sa kanya. Sa gilid ng bahay nagdaan si Kevin. Malapit na siya sa banyo nang matigilan nito. Narinig niya kasi ang pagtatalo ni Rex at ng ama nito. Hindi pumapayag ang kaibigan sa gustong mangyari ng ama. Ngunit sa huli, pumayag na rin. Tungkol sa kanila ang pinagtatalunan ng mga ito. Nabanggit kasi ang mga pangalan nila. Hindi lang niya maunawaan kung para saan. Bumalik na lang ulit si Kevin sa mesa nila. Hindi kaya ayaw ng ama nila na pinapunta kami rito ni Rex? Naiiling na lang niyang tanong sa sarili. Nagtaka naman si Axel nang bumalik kaagad siya. Ang bilis niyo naman. Ay, hindi na ako tumuloy eh. May tao pa sa loob. O paano? Kain pa kayo, minsan lang to. Sige lang. Napansin naman ni Axel ang malalim na buntong hininga ni Kevin at pagtanaw nito sa malayo. Matapos kumain ng marami, nagpaalam si Brian na magpapahinga lang sandali sa silid nila. Baka hindi ka matunawan yan kung higa ka kagad. Hindi naman ako higa eh. Gusto ko lang muna sa silid magpahinga. Naiwan naman silang dalawa sa mesa. Kakaunti na lang din ang mga bisita ng mga sandaling yon. Noon lang napansin ni Kevin ang kakaibang sulyap sa kanila nang dumaraan. Para bang mayroong ipinapaywatig sa kanila ang mga titig nila. Bakit? Kanina ko pa kasi napapansin na para kang balisa. Ano ba nangyari? Paano? Kanina kasi narinig ko yung pagtatalo ng mag-amay. Si Rex at saka yung tatay niya. Si Rex at ang tatay niya? Tungkol naman saan yung pinagtatalunan nila? Di ako sigurado eh. Pero nabanggit ang mga pangalan natin eh. Naisip ko na lang na baka hindi talaga tayo welcome dito. Pero okay naman yung pagharap nila sa atin ah. Oo nga. Hindi naman ako sigurado eh. Baka iba lang yung pinagtatalunan nila. Baka nabanggit lang yung pangalan natin dahil nahiya silang marinig yung pagtatalo nila. Kailan pala tayo uwi? Sabi ni Rex eh, bukas na lang daw na umaga. Panggabi pa naman ang pasok natin sa trabaho eh. O sige, para kasing gusto ko na umuwi. Oh, bakit? Kanina ko pa kasi napapansin ng kakaibang tingin sa atin ng mga dumaraan. Hindi lang yun, pati yung mga bisita kakaiba din yung tingin sa atin. Pailalim nila tayo kung tingnan eh. Napansin mo rin pala yun?
Baka hindi lang sila sanay na makakita ng dayo at tsaka gwapong katulad ko. Iwan ko lang din. Nakakaya rin naman na matapos tayong mainit na tanggapin ni Rex sa bahay nila pag-iisipan pa natin sila ng hindi maganda, di ba? Sa bagay nga. Baka mali lang ako nang iniisip. Masyado nitong malayo Ano bang ibig sabihin mo? Sa probinsya kasi namin uso pa rin yung mga panglalason sa mga handaan katulad ng piyesta. Yung bang lalagyan ng laway yung pagkain para makapangawa ng pagiging aswang. Ano? May ganun pa ba? Sa probinsya namin mayroon pa rin hanggang ngayon Pero sa mga dayo lang nila ginagawa yun. Napansin ni Axel na bigla naging tagus-tagusan ng tingin ni Kevin sa kanya. Paglingon niya ay nakatayo sa kanilang likuran si Rex. Oh, mukhang seryoso ang pinag-uusapan nyo Pinag-uusapan lang namin yung mga pagkain. Naparami kasi yung kain ni Brian Masarap daw lahat. Oo. May mga bisita pa ba kayong parating? Baka yung iba mamayang gabi na. Malayo kasi yung panggagalingan nila O paano? Mayo ko muna kayo Basta, kain lang kayo ng kain dyan. Nang makalayo si Rex, noon lang pinakawala ni Axel ang paghinga. Narinig kaya niya yung mga sinabi ko kanina? Sa tingin ko, hindi naman. Ituloy mo nga yung sinasabi mo kanina. Totoo ba yun? Hindi ko alam kung uso rin ba yun dito Lalo tuloy na bagkabag si Kevin. Naalala na naman niya tuloy ang narinig na pagtatalo ng mag-ama. Titingnan ko lang kung ano yung ginagawa ni Brian. Baka mamaya niya yung passion niya sa dami niyang kinain yun. O sige, dito muna ako. Nang makalis si Axel, lumapit si Kevin sa mahabang lamesa. Kukuha sana siya ng minatamis ng mapasulyap sa mga ulam. Aalisin na sana niya ang paningin roon nang may mapansin. Lumapit siya roon. Pinakatinitigan niya ang bagay na nakapukaw sa pansin niya. Hindi siya maaring magkamali. Tumingin muna siya sa paligid. Nang walang nakatingin sa kanya, sa nanginginig na kamay ay mabilis niyang dinampot ang hiwa ng isang karne sa ulam na yon. Agad siyang nagtungo sa may banyo. Pinakatitigan niya ang hiwa ng daliri ng tao. Karne ng tao yung pinapakain sa amin? Hindi na napigilan pa ni Kevin ang ilabas sa mga kinain. Nangihina na napasandal na lang siya sa pader ng banyo habang tagaktak ang pawis sa noo. Nang mahimasmasan, pumuslit siya sa kabilang bahay kung saan niluto ang mga pagkain para sa piyesta. Mabuti na lang ay walang tao sa pinakakusina ng bahay ng tiyuhin ni Rex. Naroon ang mga naglalakihang mga kaldero na pinaglutuan ng mga ulam. Mayroon ding malaking batya na natatakpan ng dahon ng saging. Una niyang nilapitan dahil sa mga bangaw na nagpapaikot-ikot sa paligid nito at ang malansang amoy na nagmumula rito. Nang tanggalin niya ang nakatakip na dahon, ganoon na lang din ang gimbal niya. Mga putol na paa at kamay! Pinilit ni Kevin na kumalma. Nilapitan rin niya ang mga kaldero. Napapikit na lamang siya sa mga nakita. Walang duda na puro karne ng tao ang handa sa piyesta. Bago pa siya mahuli, nagmamadali na siyang bumalik sa silid nila. Bakas ang takot sa kanyang muka. Nagtataka naman si Axel sa kanyang itsura. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka maniniwala sa mga natuklasan ko. Ano ba niya tuklasan mo? Puro karne ng tao yung pinakain sa atin. Karne ng tao ang handaan nila. Ipinakita pa ni Kevin ang putol na daliri na nakuha niya sa ulam kanina. Nagimbal naman si Axel sa pagkakatitig doon. May isa pa tayong problema. Ano yun? Kanina pa masamang pangaramdam ni Brian Dinadayan niya yung pagsakit ng tiyan. Sumusukan na rin si kanina. Alam mo ba, may kasamang buhay na uod yung isinukan niya kanina. Tapos, hinimatay na siya. Kanina ko pa rin hinahanap si Rex pero hindi ko siya makita Wag mo na siyang hanapin.
Kailangan natin makaalis rito. Paano? Wala pa rin malay si Brian. Susubukan kong humingi ng tulong sa iba. Delikado. Hindi natin alam kung pare-pareho ang mga tao dito eh. Paano kung tayo ang isunod nilang patayin? Huwag naman sana. Yung una pa lang na inibita tayo ni Rex, masama na ang kutob ko eh. Hindi ko naman magawa kayong iwan, kaya sumama niya din ako. Masama ang kutob mo. Bakit? May duda ka na ba kay Rex noon pa? Wala naman. Nagtataka lang kasi ako kung bakit inimbita niya tayo. Samantalang may naging alitan sila ni Brian eh. Nakita ko yung matinding galit niya noon. Napaya siyang papatay ng tao. Dahil sa ginawa ni Brian sa kanya. Teka. Hindi ko yata alam na nagkaroon sila ng alitan ni Brian. Kailan nangyari yun? Nasa bakasyon ka nang nangyari yun eh. Nahuli ni Rex yung girlfriend niya na kasama si Brian. Umamin yung dalawa sa nagawa nilang mali. Isang linggo matapos yun, hindi na nakita yung babae. Kahit si Brian eh, hindi alam kung saan nagpunta yung babae. Tapos parang walang nangyari na nakipag-ayos niyon si Rex kay Brian. Gusto niyang gumante. Pero bakit kailangan niyang idamay tayo? Hindi ko alam. Uy, teka, may paparating. Biglang bumukas ang pinto ng kanilang silid. Ang nakangiting si Rex ang bumungad sa may pinto. Oh, bakit kayo nandito? Kanina ko pa kayo hinahanap eh. Si Brian kasi, sinamaan ng pakiramdam. Sumakit ng tiyan eh. Sabi ko nga baka napasobra yung kain kanina. Ayaw ba naman magpaawat? Kala mo mauubusan. Ganun ba? Teka, tatanong ko kay nanay kung meron siyang herbal na pwedeng ipainom kay Brian. Sige, salamat. Nang makaalis si Rex, tumayo si Kevin at tumanaw sa labas ng bintana. Wala na siyang natatanaw ng mga tao sa daan. Kailangan na natin makaalis dito. Kakausapin ko si Rex. Maya-maya, dumating na si Rex na may daladalang botelya ng gamot. Oh, ipatak mo to sa bibig niya. Mabisa daw yan, sabi ni nanay. Rex, siguro kailangan na naming umuwi ngayon. Masama talagang pakiramdam ni Brian eh. Katunayan nga sumuka siya kanina bago bawalan ng malay. Kaya kailangan namin siyang madala sa ospital. Bigla namang sumeryoso ang mukha ni Rex. Napalis bigla ang mga ngiti sa labi. Titig na titig din ito kay Kevin na parang binabasa nito ang iniisip ng binata. Sinalubong naman ni Kevin ang titig nito. Sa huli ay si Rex ang umiwas ng tingin. Abala kasi yung mga tao ngayon. Sige, gagawa ko ng paraan. Hintayin nyo na lang ako dito. Salamat at naintindihan mo ako, pre. Oo naman, no? Responsibilidad ko kayo. Ako mananagot kung sakaling may hindi magandang mangyayari sa inyo sa poder namin. Lumabas nang muli si Rex. Nilapitan naman ni Kevin si Brian na unti-unti nang nagkakamalay. Gising, Brian, aalis na tayo dito. Dadaling ka namin sa ospital. Alis na kayo rito. Hindi sila tao. Iiwan niyo na ako. Sige na. Hindi mare, aalis tayo rito magkakasama. Kailangan mong labanan ng sakit na nararamdaman mo. Tumulo na lamang ang luha sa mga mata ni Brian. Tingin ko natuklasan na rin niya yung lihim ng mga tao dito. Kanina kasi, meron siyang sinasabi na hindi ko maintindihan eh. Bago pa siya mawala ng malay, paulit-ulit niyang sinasabi na umalis na tayo dito. Baka nung umalis siya sa mesa natin baka katulad ko na narinig din niya yung pag-uusap ng pamilya nila Rex. Kinuwento na rin ni Kevin yung narinig niyang usapan noon nang nasa labas na siya ng banyo. Sigurado na ako, tayo yung pinag-uusapan nila. Alis niya tayo habang may liwanag. Balak na sana nilang tumakas, ngunit nagsuka na naman si Brian. Nangihina na rin ito. Isinandal ni Kevin ang kaibigan sa pader. Lakasan mo lang ang loob mo, pre. Ayaw bang makita yung pamilya mo? Gusto. Kaya lang, parang wala na akong lakas pa eh. Kami ang magbibigay sa'yo ng lakas. Kaya tatagan mo loob mo. Lalabas lang ako
Maghanap ako ng ibang dyan na hindi nila tayo mahuhuli. Akala ko hindi ka na babalik. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Sama-sama tayong aalis dito. Si Axel, nasan? Hindi ko siya makita kahit saan eh. Pero natitiyak kong hindi pa siya nahuhuli. Inilagay niya ang braso ni Brian sa kanyang balikat at saka sila dahan-dahang lumabas ng bahay. Sa likod tayo dadaan. Wala akong nakita mga tao doon. Paano si Axel? Dadali mo na kita sa ligtas na lugar. Saka ko siya babalikan. Sa mga sagingan sila nagdaan. Nang makalampas sila ay kalsada na pala ang bahaging yon. Saan kayo papunta ang daan na ito, no? Papunta sa kaligtasan. Ikaw talaga, nagagawa mo pang magbiro ah. Alam mo, tama ka. Makakaligtas na tayo. Ang pag-asa na nararamdaman nila ay unti-unting naglaho nang marinig nila ang galit na boses ni Rex. Pinababalik sila nito. Ang bilis naman nila tayong natuntun. Baka naamoy nila tayo. Halos kalat ka rin na ni Kevin si Brian para makalayo sa mga humahabol sa kanila. Iwan mo na kaya ako. Iligtas mo na ang sarili mo, sige na. Pabigat lang ako sa iyo eh. Tumahimik ka nga dyan. Aalis tayo na magkasama. Nang lumingon si Kevin ay malapit na sa kanila ang mga humahabol sa pangungunan ni Rex. Akala ng dalawa mahuhuli na sila. Nasilaw pa nga sa papasalubong na tricycle. Nang huminto yun sa tapat nila at makilala ang sakay, tila biglang napawi ang takot sa kanila. Bilisan niyo sumakay, dali! Tinulungan ng dalawa na makasakay si Brian bago sumakay sa likod ng driver si Kevin. Saka yung pinaharurot ng driver paalis sa lugar bago pa tuluyang makalapit ang mga humahabol sa kanila. Dumiretso sila sa may ospital para matingnan agad si Brian. Nasa loob naman ng ospital ang dalawa habang hinihintay ang doktor na tumingin kay Brian. Buti, nakatakas tayo, no? Pinilit ko talaga makatakas. Narinig ko kasi may balak na masama sa atin yung mga magulang ni Rex eh. Hinahanap pa nga kita eh. Saan ka ba nagpunta? Nasa labas ako ng bahay nang marinig kong pinag-uusapan tayo ng mga bisita. Ngayong gabi sana nila tayong balak patayin. Naisip ko na makipagsapalaran at humingi ng tulong. Nagkataon naman na sinandya palang bumalik ni Manong driver eh. Kaya siya yung sasakyan natin. Sabi niya, nagbaka sakali siyang dumaan doon. Kung tatakas daw kasi tayo, hindi kayo dadaan sa harap. Mabuti na lang, inabot namin kayo. Salamat ah. Hindi mo kami iniwan. Sabi mo nga, sama-sama tayong aalis sa lugar nito eh. Sabi ni Manong driver na lugar daw yun ng mga bagong yanggaw. Minsan, inahawaan lang nila ang mga biktima para maging katulad nila. Sa kaso natin, mukhang gusto nila tayong kainin dahil sa galit ni Rex kay Brian. Hindi ko to makakalimutan. Parang ayoko na tuloy mamiesta eh. Natigil ang kanilang pag-uusap nang lumabas ang doktor na tumitingin kay Brian. Sabi nito, okay na ang kalagayan ng kanilang kaibigan. Maaari na raw nilang iuwi ito bukas. Sana, totoong mabuti ng kalagayan ni Brian. Narinig mo naman ang sinabi ng doktor, di ba? Okay na nga raw si Brian. Hindi mo kasi naintindihan eh. Ang alin? Malungkot na tumitig sa kanya si Axel. Hindi na nila nakita pa sa trabaho si Rex. Wala na rin silang naging balita pa rito. Kahit sa inuupahan nito ay hindi na rin nagpakita pa. Noon lang din naunuan ni Kevin ang ibig sabihin noon ni Axel tungkol sa kalagayan ni Brian. Simula nang ma-ospital ito, hindi pa rin nakakapasok. Dinalaw nila ang kaibigan sa bahay nito. Doon nila nakita ang kalunos-lunos nitong kalagayan. Parang butot balat na lang. Puno ng sugat ang buong katawan. Dumudugo ang mga daliri sa kamay at paa dahil ginagawa nitong pagkutkot. Sabi ng pamilya nito, nahuli daw nilang kinakain ni Brian ang mga alagang manok. Ilang albularyo na raw ang tumingin rito at iisa lang ang sinabi,
wala na raw lunas ang sakit nito. Nanlulumong umalis ang dalawa. Baka maging tulad din tayo ni Brian. Kaya nga, magpapatingin din ako sa albularyo eh. Gagaling ka pa kung sakaling mahawa ka man. O ano, huwag ka mag-alala ha. May kakilala akong magaling namang gagamot eh. Eh di ba, kumain ka rin ng pagkain sa fiesta? Oo, pero kung napansin mo, iniwasan ko yung kumain ng karne. O sige, magpapatingin na rin ako para makasiguro. Ganun na nga ang ginawa ng magkaibigan. Mabuti na lang magaling ang albularyo na kakilala ni Axel. Nailabas nila ang laso na nasa katawan nila. Nang umayos na ang kanilang kalagayan, nagplano muli silang dalawin si Brian, ngunit isang masamang balita ang nakarating sa kanila. Patay na raw ang kanilang kaibigan. Napatay di umano ito ng kapitbahay. Nang tangkay numanong kainin ni Brian ang sanggol na anak ng kanilang kapitbahay. Nabaril ito at hindi na umabot ng buhay. Labis na nalungkot at nagluksa ang magkaibigan sa nangyari kay Brian. Sa kabila ng nangyari, nais pa rin nilang magsilbi yung aral sa kanila. Wakas!